Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo ng San Antonio Spurs at Detroit Pistons, hindi dapat mawala ang pagtingin sa kahalagahan ng kabataan sa kanilang kupunan. Ang Spurs ay may record na 3 wins and 20 losses, samantalang ang Pistons ay mas masahol pa na may kargadang 2 wins and 22 losses. Bagaman may mga biro at kritisismo ukol dito, mahalaga ring tandaan na ang Spurs ay ang pinakabatang kupunan sa liga na may average na edad na 23.52 years. Ang Pistons naman ay ang pang-ikawalong pinakabata at kamakailan lang ay bumalik ang isa sa kanilang pinakamahalagang manlalaro na si Bojan Bogdanovic. Maaring tamang magbigay ng kritisismo dahil totoo naman na ilan sa kanilang mga talo ay talagang nakakalungkot. Ngunit huwag nating kalimutan na ang mga batang manlalaro ay nagpapakita pa rin ng kahangahangang performances. Ngayon, tignan natin ang mga rookies na nangunguna ngayong linggo. Tandaan na ito ay base lamang sa performance ng rookie sa isang linggo at hindi ang kabuuang season. Ito ay hindi pang Rookie of the Year standings, kundi isang pagtingin sa kung ano ang nagawa ng player sa nakaraang linggo. Sa maayos na paliwanag, narito ang 5 nangungunang performers mula sa rookie class ng NBA. Nangunguna sa listahan si Victor Wembanyama. Kahit na patuloy na natatalo ang Spurs, patuloy namang pinapakita ni Wemby ang kanyang kahusayan. Sa gabi ng Miyerkules, nagtala siya ng 30 points, 13 rebounds at 6 blocks, kung saan nagawang makabutas ng 4 na 3-pointers ayon sa StatMuse. Ito ay tila ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng NBA na may ganitong eksaktong estadistika. Kahit tanggalin mo pa ang mga 3-pointers, si Wemby pa rin ang unang rookie mula kay Tim Duncan na nagtala na hindi bababa sa 30 points, 10 rebounds at 6 blocks. Sa anumang anggulo mo tingnan, siya ay talagang nasa pambihirang kategorya. Pagkatapos ng laban kontra Lakers, tinawag ni Anthony Davis si Wemby na one of them ones matapos ang kanilang pagtatapat. Ito ay nadagdagan pa ng maraming papuri mula sa mga nangungunang manlalaro sa NBA. Sa kabila ng mga pagkatalo ng Spurs, mukhang handa ng manalo si Wembanyama ngayon pa lang. At kailangan gawin ng San Antonio ang lahat para siguraduhin may sapat na talento sa paligid niya upang mapabilis ang pag-angat ng kanilang kupunan. Ang pangalawa sa listahan ay si Chet Holmgren. Kung hindi dahil sa mga pinakabagong aksyon ni Draymond Green na nagdulot sa kanya, sa pangalawang pagkakataon na masuspinde sa Warriors, maaaring si Holmgren ang pinakaiisa na lalaki sa San Francisco ngayon. Medyo nagbibiro ako, ngunit para maalala lang, ng isang buwan na ang nakaraan, nagtala si Holmgren ng 36 points, 10 rebounds, 5 assists at isang kahindik-hindik na 3-pointer na nagtie ng laro laban sa Golden State at pina-overtime, kung saan sa huli nanalo ang Thunder. Isang mahirap na tres na karaniwang makikita mula sa mga pinakamahusay na clutch player ng laro, hindi mula sa isang rookie sa kanilang ika-13 na laro. Ngayon, sa linggong ito, muling nagtagumpay si Holmgren sa tres para ipadala ang laro laban sa Warriors sa overtime. Bagaman mas hindi nakakabigla na free throw attempts ito, naroon pa rin ang damdamin. Hinatak ni Green si Holmgren sa inbound pass at ang rookie ay pumasa sa lahat ng 3 pagtatangkang may kasamang kahusayan ng isang mahusay na veterano. Nanalo rin ang Thunder sa laro na iyon at tinawag ni Green ang rookie ng Thunder na posibleng generational player. Sa kabila ng lahat, ito'y hindi pa kahit ang kanyang pinakamahusay na performance ng linggo. Ito ang nangyari sa isang napaka-epektibong 16 points, 8 rebounds na laro kung saan kumuha siya ng 2 blocks at assist habang 6-9 mula sa field at 2-3 mula sa labas. Ang pangatlo sa listahan ay si Keyonte George. Sa kasamaang palad, natapos ang linggo ni George na may injury matapos siyang maglaro ng 4 na minuto lamang sa panalo ng Utah laban sa Knicks dahil sa left foot injury. Inaasahan na siya ay magpapasuri ng MRI upang malaman ang kahalagahan ng kanyang injury. At sana hindi siya mawala ng matagal sapagkat kamakailan lang ay mainit ang kanyang performance. Bago ang injury, nagtala siya ng 30 points sa laban kontra sa Thunder kung saan ipinakita niya ang kanyang scoring versatility. Mayroon siyang bilis, ngunit kakaiba sa karamihan ng mga first year players. Tila alam na niya agad kung paano ito gamitin. Ito ay isang aspeto na kadalasang nahihirapan ng mga batang malalaro sa simula. Palaging sumusubok na mag-activate ng turbo mode kahit hindi laging kinakailangan. Ngunit si George ay may malasakit sa kung kailan dapat magbagal at mag-iba ng kanyang rhythm para makakuha ng kanyang advantage. At kung bibigyan mo siya ng konting puwang, pats na.
Tignan mo lang kung gaano kabilis siya makawala sa screen na inilatag ni Kelly Olynyk para malibre sa kay Shai Gilgeous-Alexander at pagkagawa ng puwang para sa isang jumper. Sabi nga ng isang reporter, he's a headache to contain because of his crafty handles and quickness. And he's already got a dangerous first step that allows him to catch his defender on his hip like this. Ang pang-apat sa lista ay si Brandon Podziemski. Sa pagkatalo ng Golden State sa Suns nitong linggo, si Podziemski ay naging unang rookie ng Warriors mula kay Stephen Curry na nagtala ng 20 points, 10 rebounds at 5 assists sa isang laro. 18 puntos ay nakuha niya sa second half, kung saan siya nag-umpisa sa halip na si Andrew Wiggins pagkatapos ng halftime. Kasama ng mahigit 10 minuto sa ika-4 na quarter na pinakamahaba sa lahat ng Warriors players. Isang nakakagulat na galaw mula kay Warriors head coach Steve Kerr. Ngunit ang laro ni Podziemski ay nagbigay halaga sa mas mataas na oras ng paglalaro sa laro na iyon. Binago niya ito at dahil sa pagbagsak ng performance ng Warriors, kailangan ng pagbabago. Sabi nga ni Steve Kerr, Brandon's great every night. He rebounds, defends, he's two-way player, and that's what it takes to win this league. You've gotta have two-way guys. He's earning all of his minutes. At ang panghuli, walang iba kundi si Dereck Lively II. Isang kakaibang estadistika, si Lively ang namumuno sa NBA sa field goal percentage ngayon na may 73.7% para sa buong season. Hindi ito magiging nakakagulat kung makakapasok siya sa top 5 sa kategoryang iyon pagtapos ng season. Ganon kagaling ang kanyang performance. Pinuri ang Mavericks sa pagkuha kay Lively noong Hunyo, ngunit hindi ata inaasahan ng sinuman na ganun kabilis siyang magkagawa ng malaking impact. Sa 21 games pa lang, at ang rookie na ito ay agad nang naging pinakamahusay na center ng Dallas mula kay Tyson Chandler. Oo, mababa ang standard simula kay Chandler, pero ito rin ay nagpapakita kung kaano kahalaga si Lively. Siya ang perpektong kapartner sa pick and roll para kay Luka Doncic, at ang kanyang kahalagahan sa paghahanap ng offensive boards ay nagbibigay sa Dallas ng mga second chance opportunity. Bagaman marami pa siyang pwedeng ayusin sa depensa, pinapakita niya ang ilang bahagi ng pagiging isang elite rim protector sa liga na ito ng matagal.